Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest on Masagali Channel. Ang faith healer o sa matarder. So ngayong hapon na ito, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik, nagdagdag umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information paano kayo sabihin sa ng ating mga baraka. So there's something, the Death card. Now, there's something an ending and a new beginning. So, ito ay may mga bagay na maaaring magtapos. Maaaring magsisimulang muli. Now, there's a transformation with a spiritual development. Spiritual transformation. Now, this is something, the Death card, na maaaring mawakasan na, matapos na. And this is something magician with the part of God. So, lahat ng bagay nito ay plano ng ating Panginoon. No? Lahat ng bagay nito ay maaaring matupad mo na ano man yung bagay na yung ninanais. No? There is something desires into reality. So, there is something that's set up with the happiness. No? Kumbaga sinasabi dito sa akin na parang tapos na ang iyong paghihintay. Magagawa, makukuha mo na ang kaligayahan na iyong ninanais. There's an ultimate happiness. No? Kaligayahan na nag-uumapaw. And there's an justicia with the karma. Talagang sinasabi dito naman yung bagay na ginawa sa'yo ay maaaring bumalik sa kanila. What goes around comes around. Makukuha mo yung hustisya. Now, there is something, the page of wands by goodness. May magandang balita. Magandang impormasyon na maaaring pabatid sa'yo. And of course, there's the 10 of wands, so something burden. So, maaaring may mga bagay, obligasyon na maaaring matapos at mawakasan na. Or may mga bagay na kailangan mong tapusin. Ang mga obligasyon na responsibilidad. Or may mga bagay talaga matatapos na. Hulugan. No, yung mga papeles, document, papers, maaaring matapos na. So, there is a Death card. Represent with the King of Swords. Now, with the stop the pattern. Now, ngayon, mas magiging mauta ka na. Mas magiging matalino ka na. No, sa pagmamanage ng mga bagay-bagay. Tatapusin mo na ngayon palang tutuldukan mo na. No, lahat ng bagay na to ay maaaring kumbaga maputol na. Ngayong eksena to, mas magiging matalino ka kasi this time. And of course, there is a Queen of Wands by confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. No, dahil lahat ng bagay na to, the more na confident ka sa ginagawa, magsasucceed ka. Now, this is something, guys, with the 6 of Swords, there's a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalis sa sitwasyon, kaya mag-uumapaw ang kaligayahan dito. And because there's a 2 of Cups with a partnership, even sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipag-collaborate, no, there's a something justicia. Makakamit mo ang kaligayahan na nararapat sa'yo. There's something a solid and bond connection. And there's the lover, sabi ko na nga, may tungkol sa relasyon, pag-ibig, na maaaring manumbalik or bumalik o either may taong darating. No, may magandang impormasyon na maaaring magulantang ka. Maaaring there's a proposal, and there's a page of cups. Makinig ka sa intuition and gut feeling mo. There's an inner voice. Makinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. And there's something, the hyphesis. Maraming mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. There's a mystery. Now, there's a secrets na maaaring ma-reveal, na maaaring malaman mo, but kumbaga kailangan mo daw dito na tuldukan agad, no? Putulin agad hanggat maaga pa lang. Yung mga balak nila against sa'yo, ganon. And because there's a Ace of Cups, there's a new love coming in. May bagong pag-ibig talaga na maaaring mamutangi sa lahat. May pag-ibig talaga na maaaring ipakita at iparamdam sa'yo. And because there's something, guys, with the service or with the sneakiness, maraming taong sinungaling manloloko, no? At may kumukuha na information sa'yo. So, kailangan mo nang baguhin mga nakagalawan mo, no? Kumbaga, wag ka raw ditong nag-share ng information with other people dahil the more na parang nakikita niya masaya ka, parang naiinis sila. No? Parang evil eye, ang atake.
Now, there is a December with a perfect timing. So, it's time na, no, para makuha mo na yung tamang pagkakataon, tamang panahon, ang hustisya ay maaring mapasayo na. Matuto ka lang kumalma. And there is a two of wands by choice. Piliin mo lang yung mga bagay na pagkakatiwalaan mo, lalo-lalo na sa paligid mo. Dahil may malalaman kang balita, pero some of them, guys, good news, and some of them, guys, is lying on you. Mag-ingat. And there is a seven of wands by protection. Protectionan mo ang iyong sarili. Nasa nasa paligid mo dahil baka mag-extra responsibilidad ka dito. Kailangan gagamayan mo, papakiramdaman mo, huwag kang pala desisyon. For the outcome, there's a descent ka with a pure positive outcome. Mas magiging maganda ng kalalabasan dito. Mas maganda na idudulot dito at kumbaga may pagsibol na pag-asa at panibagong eksena. And there's the Nine of Pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance. No, may potential para maging masagana, malago ka. No, there's an effort. Basta maging mature ka, huwag ka na padadala ng tensyon at huwag ka padadala ng mga kwento-kwento. No, kasi dyan yung dadali para makakuha ng informasyon sa'yo. And there is a two of Pentacles with a balance. Timbangin mo lang yung mga bagay na nasa harapan mo o mga taong pagkakatiwalaan mo. No, maging kalmado ka, huwag kang aggressive din sa mga tatanggapin mong bagay-bagay na baka magbigay pabigat sa buhay mo. And there's a strength card with a confident. No, maging kalmado ka lang, lakas ang loob mo. No, may malalaman ka ditong parang naninira sa inyong relasyon. No, kaya kailangan piliin mo yung pagkakatiwalaan mo. Ito yung sinasabi ko, merong totoo at hindi totoo sa binibigyan na impormasyon. No, huwag kang makikinig sa chismis agad-agad. And of course, there's a Hermit card, the answer you read this year. So, binibigyan ka ng kasagutan dito at linaw na isipan na malalaman mo at matutuldukan mo ano man ang kinalaman dito at unti-unting lilinaw sa'yo anong kailangan mong gawin. So, let's see what is additional messages with an angels for pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back, guys. So, nandito na tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so we're back. So, let's see, guys, what is additional messages advice sa'yo ng ating angel spirit. So, there is a Knight of Swords. Pagdating sa finances and career, bibilis na raw ang takbo ng situations. Unti-unti mo na mararamdaman ng mga mabilisang pagbabago. There's a past changes. And there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success. No? At itong bagay na ito, magkakaroon ka talaga ng pang-matagalang tagumpay, pang-matagalang kasaganahan. Magkakaroon ka rin ng unexpected financial windfall. And there's a Judgment. Paalala, you need to pay attention pagdating sa finances. No, at the same time, there is the King of Pentacles. Maging secure at practical ka sa kung naman yung bagay na mayroon ka. Napangalaga at protectionan mo ito. And this is the Tower moment for major changes. Some of you guys, malaking pagbabago magaganap dito sa buhay mo. No, this is something a major. And there is a Five of Cups. Disappointment. Maging aware ka lang, no, sa mga papasukin mong eksena dahil baka manghinayang ka. Or baka pagsisihan mo. Pagdating sa love life, there is a Eight of Swords. Sabi ko na, napapalibutan ka ng toxic and negativities around you, kaya huwag ka magtitiwala ng lubos sa may kinalaman sa relasyon. Maring sinisiraan ka lang, o nililin lang ka lang. And because there's something, guys, with the Moon card, mayroon talaga revelasyon na malalaman mo. No, there's something revealed. There is something, guys, with the Three of Wands, the waiting for a way of hardship. Kung may hinihintay ka, paper document, there's a possible na makuha mo na. At the same time, may trouble ako nakikita na maaari makapag-trouble na. And there's a pretend of with sabotage. Sabi ko ni, may sumasabotage sa inyo relasyon ni. Now, there is a Six of Wands for victory, but definitely magtatagumpay kayo ang inyong relasyon. Now, pilit mangharangin, adlangan, sirain, pero mamamayag pagpadim. And there's the word card. Talaga, there's an international talaga. No, maaaring mangingiba bansa kayo, or maaaring magtatagpo na kayo sa international, or maaaring may uuwi dito. No, at dito kayo magkikita. Pagdating naman sa kalusugan, there's a Ace of Wands. Magkakaroon ka ng mabagong proyekto, plano. And there's a Hierophant, there's an education. Matuto na kayo sa mga pinagdaanan nyo. No, kaya kailangan madala ka na. No, pag-ingatan mo na ito. Now, there's a Five of Pentacles. So, some of you, maaaring yung masayang yung pera mo dito dahil sa mga wala namang kabuluhang bagay, lalo-lalo na sa kalusugan, may kinalaman sa kalusugan mo. Ibig sabihin dito, huwag kang bumili ng kung ano-anong mga tawag dito, yung mga about sa mga vitamins na wala
wala namang tawag dito, hindi i-consult ng doctor, ganon. So, kailangan maging aware tayo sa mga gagawin natin or pagkakagastos kasi nagbibigay stress siya. And there's an easy path with eviction and big money coming in. May malaking opportunities na darating. May malaking perang darating dito at maaari masolusyonan yung nagbibigay, yung stress na nararamdaman mo. Na marirelief to dito dahil sa malaking opportunities. There's an Nervous card. Self-love, self-care. Some of you baka magbuntis ka pa. And there's a rate of cost. Makaka-move on na kayo. No? Makakawala na kayo from these situations. Makakaraos na kayo. Unti-unti nang giginawa ang inyong pakiramdam. So, let's see. What is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, we're back. So, nandito tayo with the magical fire messages, advices for you. And there's a pregnancy. Sabi ko na baka magbuntis ka eh. Double clarification eh. Oh. There's a pregnancy. And there's a death fade off. Lahat daw ng bigat o nagbibigay pabigat sa buhay mo, kailangan mo na pakawalan yan. Then, there's a new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay, bagong tahanan. And there's a get some exercise. So, kailangan nyo na stretching, exercise, na makakatulong para mas lalong tumibay at lumakas ang iyong mga buto-buto. What is the yin and yang oracle card? Represent guys with control. Sabi ko na eh, mag-control ka ng bunganga mo, huwag ka magkukwento kung ano-ano sa paligid mo. No, there's a tactic dyan, sila makakakuha na information sa'yo. There's a karma. Sabi ko na eh, alam nyo guys, talagang may karma to siya, no? Na maaaring mangyari ngayong linggong to with the September 1 hanggang September 7. And there's an alchemy with ancestry guides. May gumagabay din sa'yo dito ng ancestry guides. Mahal mo sa buhay na yumao. And there's an apology. Some of you may hingi talaga ng tawad from the past. No, kailangan mo lang maging aware kung sincere ba to or peking, no, patawad para makakuha na informasyon sa'yo. Basta huwag kang magtitiwala na ulit. And there's a creativity, no? Kailangan na mas pagyabuhin mo ang kaalaman mo, kaisipan mo sa mga bagay para makapag-create ka ng mga bagong ideas. Incantation, sabi ko na eh, may mga babanggitin bibig kasing kang mga salita na maaring magdala sa'yo sa hindi magandang sitwasyon. No, kontrolan mo yung bunganga mo dahil maaring ikaw yung magkwento or maaring sa'yo manggaling. No, there's a storm, may unos, no, may pagsubok na papasok sa buhay mo, mag-ingat po kayo. So, let's see what is the additional messages with the Romance Angels. And there's a safety, comfort, no, para pangalagaan mo ang inyong relasyon, inyong pagsasama. O may mga bagay na parang namimiss ka na, iniisip mo siya, ganon. O, there is a guarded and protected. So, sinasabi dito, ginagabayan ka at protektado ka daw ng ating Archangel Michael. One more card, please. Okay, dalawa. Ay, tatlo na. So, use your imagination, you see the answer. No? Gamitin mo rin ito ng intuition, makikita mo lahat ng kasagutan, no, sa mga katanungan mo. Your inner guidance is real and trustworthy. Yung mga gabay mo mapagkakatiwala naman daw. What is the Jesus loving code said? Give and shall be given to you. No? Kumbaga, pagkaloob mo at ibibigay sa yung mga bagay na para sa iyo, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. What is the angel's number? 1144 with the high vibes. Love or happiness is just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunities and exciting encounter with like-minded people will exceed your expectations. Diba? There's a divine intervention and prosperity, and there's a big venture coming in. So, kailangan mas palaguin mo, no, ang iyong passion, no, sa ginagawa mo, at kailangan maligay at masaya ka sa ginagawa mo. No, the more na masaya ka, the more talaga magsasucceed ka. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. Represent with a looking. Seek and you shall find. So, kung di mo hanapin, di mo makikita. No, may mga bagay na kailangan mong hanapin at tunawain. What is a clarifying for your life situation? So, let's see what is a clarifying for a life situation. And of course, there is something worth the effort.
Embrace challenges as an opportunity for growth, knowing your dedication will lead to rewarding discovery. So, tanggapin mo yung mga challenges sa buhay mo dahil oportunidad yan para sa paglago mo. No, dahil marami kang bagay na matututunan, malalaman, at magdadala sa'yo sa paglago mo at marami kang bagay na madidiscover dyan. What is the clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation. Represent with a soul compass. Let intuition guide your step, eliminating the life path meant for you. So, hayaan mo daw ang iyong intuition ang magdala sa iyo sa magandang landasin at magdadala sa iyo kung para sa itong bagay na to or itong tao na to. What is your shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there is a dark reflections, truth-seeking liberation. When you look into abyss, the abyss look back. So, kumbaga may mga bagay dito na kung titingnan mo yung mga bagay pangyayari, dun mo makikita lahat ng resulta at lahat ng bagay na dapat mong malaman. So, what lies beneath your future? And there's a game over. So, may mga bagay na tinatapos na. No, may relasyon na matatapos na hanggang doon na lang. No, there is something, guys, with a part of the light. Represent what? What is the part of the light? Represent what? Represent with the divine light. I am expression of love shining brightly like the sun. My inner lights, my greatest strength, and guided my intuitions. I discovered the better of myself, embracing the light that lead me to grow and greatest self-awareness. So, kumbaga, ito yung nagdala sa'yo sa kaliwanagan, no, kaayusan at pag-iingat sa lahat ng bagay na may mga gabay na tumutulong sa'yo para sa kaliwanagan, sa kaayusan at kaliwanagan sa bagay-bagay sa buhay mo. No, ito yung nagbibigay lakas ng loob at tapang sa'yo na harapin ano man yung bagay na paparating. So, let's see what is the pick of yes or no. So, let's watch this. So, we're back, guys. So, nandito tayo with the pick of yes or no. With the pick of yes or no. So, let's start with the number 1. Number 1 represent with the no. Like oil and water, separate, live, drip apart. So, katulad ng langis sa tubig, hindi pwede pagsamahin. May mga bagay talaga na may mga bagay talaga na hindi mo na dapat nilalaban pa. O may mga bagay talaga na kailangan mo na pakawalan pa. At marunong ka dapat na hindi. Or may mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Now, number 2, there is a no again. Misled by a pole, signals still clear. So, malinaw dito na meron talagang senyales na huminto ka, itigil mo. No, pag-isipan mo muna bago ka mag-take ng action or decision. Baka ikapahabak mo kapag inilaban mo. No? Number 3, there is no again. Cannot break the ice, chilly reception blink. No, isang bagay ito na huwag mo nang ipaglaban yung isang bagay na wala talagang kahihinatnan. No, huwag mo nang pagpilitan pa dahil masisira lang, masasayang lang yung mga bagay na pagpapaguran mo. So guys, this is a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of Gemini. So, Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.